Good morning, first of all, congratulations for another brand na FWD. Tell me something about it. Paano ka nagsimula? Ano yung proseso? At paano napili yung mga operator and drivers for this brand? Sige. Actually, ito kasi very, nagsimula to, siguro lagi kasi namin tinitingnan kung ano yung pinagdadaanan ng mga everyday Filipinos. So, nung nakita talaga namin, di ba nagkaroon tayo ng energy emergency crisis. So, nakita namin na ano ba yung pwedeng tulong na pwede namin ibigay. Kasi kapag sinabi kami life insurance company, pero kasi yung insurance kasi, gagamitin mo lang siya kapag may nangyari na sa'yo, di ba? So gusto namin mapakita sa mga tao na actually kami, tumutulong talaga kami. So kaya meron kaming mga financial literacy programs, may mga partnership kami sa mga schools, pero ito naisip talaga namin, ang hirap kasi ang taas ng gasolina, ang taas ng pamasahe. So isip namin, paano ka nga naman makakatipon? Paano mo pa maiisip na mag-build ng emergency fund at kung ano-ano pa? Kung yung sa araw-araw mo pa lang, nahihirapan ka na. So naisip namin, baka ito yung pinakuna natin kailangan gawin. No? So naisip namin ngayon, let's talk to mga operators. Kasi hindi lang naman din commuters ang nahihirapan ngayon. Lahat tayo mga Pilipino, di ba? Mas lalo na siguro yung mga drivers. Nakita na naman natin yung nangyari sa balita, di ba? Na nag-strike sila. So naisip namin, ang hirap eh. So I think bawat Pilipino right now, we need to do our part para makatulong tayo in whatever way we can. So usually naman pag ganito, di ba, makikita mo sa mga sasakyan, sa mga billboards, mga branding, more than yung mag-promote lang kami ng brand, mas gusto namin na meron talaga totoong impact dun sa mga communities. Ayan, kung pwede nga lang lahat, di ba, na sasakyan, i-offer na namin. Pero dito muna kami magsisimula. Ano yung malam ko kanila? Paano yung mga nakilala yung mga commuter? Ay, yung mga operators, IGP drivers, and even the bus. Ano sabi niyo may bus operators? Paano nakilala yung mga sa dami-dami ng mga operators and drivers? Para tinignan namin kung saan yung maraming mga sumasakay. Tapos, we reach out sa iba't ibang mga operators. Siyempre, marami naman yun na ano ba to? Marami kasi operators all over the Philippines, di ba? So, namili na lang muna kami na ito at least mahaba yung ruta niya and marami yung mga sumasakay sa kanya. And inisip namin talaga yung mga commuters na saan yung malayo yung biyahe na makakatulong kami. And then, yun din, pinag-mix din namin para at least yung iba nasa jeepney, yung iba nasa bus. Kasi syempre iba rin yung mga bus drivers, yung mga conductors, tapos iba rin sa mga jeepney operators. On this jeepney, ilan yung pinroll-ride na FWD from this one? Ilan yung bus? Tatlong jeepney at saka 2 bus. So, paano yung ruta? Kayo rin namili ng ruta from this? Oo, sa TM Calao. Paano naman yung mga commuters? Paano nila malalaman na yung from the public? Siyempre, minsan yung gano'n nakalit, pero hindi naman pala libre. Ano naman yan? Kaya nga talagang kailangan namin ng tulong mo para malaman nila. So, yung mga signage nila ngayon may nakalagay, di ba? Libreng sakay, free ride. So yun, nag-post din kami on social media. Magkakaroon din tayo ng press release. Kaya ginawa namin siya na, yun nga lang, tama ka. Kasi nga Monday to Friday, Monday and Friday lang siya. Hindi siya Monday to Friday. No? So yun yung gusto namin i-clarify, no? Mondays, 6 a.m. to 6 p.m. and Fridays, 9 a.m. to 9 p.m. Ayun. Basta may naka-on yung sign na libreng sakay, libre siya. Paano yung sa mga buses? Anong oras din? Ano rin yung ruta nila? Ayun, same siya, no, na route. Pero yung sa bus kasi, di ba dumadaan sila ng PTEX? Oo, yun, PTEX. Yung route kasi natin, EDSA Monumento to PTEX and then Dahlia Fairview to TM Calao. How about the operators and na drivers? Paano nila, paano yung mga makukuha nila from that? Kasi siyempre, alam naman natin. Covered na. Paid na by FW. And so at least hindi na nila iintindihin mo na yung boundary, at least on those dates. So lahat na, di ba hinilimusan din yung jeepney, tapos meron din silang life insurance plan. Ano yung mga life insurance plans na makukuha nila from this? So ang in-offer namin sa kanila is CanGuard. CanGuard is a 1-year
accidental death life insurance plan. So, kasi alam natin, diba, usually ako pag may kausap ako ng mga driver, sinasabi nila, tuwing lalarga sila sa daan, isang paa nila nasa ano na, di ba? Nasa ukay na daw yung sinasabi nila. Ang hirap no, lalo na kung ikaw ang breadwinner sa family no, di ba? So, syempre, gusto rin namin ipakita sa kanila na hindi lang para sa mga commuters, pero para sa kanila din, may value ang life natin. Lalo na meron tayong mga umaasa sa atin. So, yung CanGuard, it's a 1-year plan. It covers accidental death. So kapag may nangyari sa'yo sa daan, ganyan, mayroon kang makukuha na 500,000 sa death benefit para sa pamilya mo. And then meron din silang one-time use na konsulta MD. So yun, makukuha na nila yun. Tapos, yung gusto namin mangyari, hindi lang yung one-time na, oh ito, may campaign kami, gano'n. Kaya nagkaroon kami ng idea na magpa-financial literacy session din. Kasi syempre, mahirap i-explain di ba? Pag sinabi mo financial literacy, ang dami nun. Merong savings, mindset, di ba? Mindset pa lang tapos emergency fund, paano ba mag-invest? Ngayon, pwede na tayo mag-invest kahit maliit na pera, di ba? Kasi meron na tayong mga digital wallets. So, yun yung mga gusto namin sana i-share sa kanila. Kasi ultimately, ang goal natin is makabuo tayo ng Pilipinas na nakakapagpasa tayo ng wealth. Hindi puro utang, hindi puro taxes ang iniisip natin. Pero eventually, di ba, yun sana, maisip tayo, tulungan na natin yung sarili natin. Madaming mga bagay na hindi natin kaya i-control. Like yung war sa ibang bansa, pagtaas ng mga presyo ng bilihin, ang dami natin hindi kaya i-control, sakuna, weather. Pero yung mga bagay na kaya natin i-control, like ano pwede natin matutunan, anong pwede natin gawin dun sa ipon natin. Ayan, yun yung gusto namin i-share sana sa kanila para ma-empower sila. Kasi ultimately, yun yung gusto natin, di ba? Mas maraming Pilipino ang maging mas confident and mas mayaman para sa sarili nila and for their families. Last question na lang. Para sa mga ordinary Pilipino, ano may pinaka madali na insurance na pwede nilang huhulog or unit, rocket, nilam? FWD. So for ordinary Pilipino, parang ako talaga, iba-iba talaga. Depende sa pangangailangan nyo. No? So, ako laging alamin nyo muna kung ano yung kailangan nyo. Kasi depende yan. So, example, kung merong umaasa sa'yo, meron kang mga dependents, no? Your parent, or meron kang mga parents na umaasa sa'yo, maganda yung merong life insurance na death benefit. Pero kung kunyari single ka naman, pwede ka kumuha ng merong critical illness. So, ibig sabihin kapag ikaw ay nagkasakit, kunyari heart attack, stroke, ganyan, yung makukuha ka. Kasi kailangan mo yon, living benefit yun ibig sabihin. No? Meron din tayong mga plans na tutulungan ka mag-ipon for the future. So, kunyari, meron kami future sure, yun naman endowment naman siya. Ano ibig sabihin nun? Babayad ka for the first 10 years and then from the 11th year, siya na yung magbabayad sa'yo. Ikaw naman yung may makukuha. So, usually yun para yung sa, kunyari, educational plan ng anak mo or retirement fund mo para sa sarili mo. So, pero kung gusto natin ng medyo mas mura, meron tayong mga online na digital plans na available sa ating fwd.com.ph na shop. Pwede rin nilang bilhin yun. Yun naman wala masyadong medical check. No? Kasi mas mabilis siyang bilhin. Kasi nga, ang gusto lang natin doon is kahit pa paano, meron kang insurance, mapuprotektahan ka.